O mga kababayan, naalala niyo pa ba ang eksenang ito? Nung panahon na pinagtanggol ni VP Inday Sara ang kanyang tauhan na si Zulaika. Dahil ayaw ng mga taga-kongreso mga kababayan at yung mga kinuha nilang pulis na nandyan na basta-bastang dalhin ni VP Inday Sara Duterte si Zulaika sa ospital. At kung inyong matatandaan sa eksenang iyan, ang mga pulis pa nga ang maaangas, di ba? Wala silang galang kay VP Inday Sara at akma pa nilang ipitin ng pinto o pagsarahan ng pinto si VP Inday habang nakatayo siya sa likod ng ambulance. At anong nangyari? Ang mga kulokoy na pulis mga kababayan ang nagsampa ng kaso kay VP Inday Sara Duterte dahil anila tinakot daw sila ni VP Sara at sinaktan pa. Sniyo animal. Ayun, nagsampa ng kaso mga kababayan laban kay VP Sara Duterte. Ang mga lespo na patola mga kababayan. At kung hindi lang mga niyo, ano bang, may alam ba? Eto mga law enforcers mga kababayan, may alam ba ito sa law nga ba? Law enforcer, tagapagpatupad ng batas, pero hindi alam ang batas. Na unang-una pa lang mga kababayan, sasampahan mo ng kaso ang vice presidente. Mayroon niyang immunity. I-impeach mo muna bago umarangkada ang kaso, mga animal. Sana nga, no, tinuluyan ni VP Sarang saktan talaga itong animal na itong pulis na yan. Yung akbang ipitin siya, mga kababayan. Katulad ng sheriff, sana nga. Para sulit, ang inyong kabobohan. At kahit pa'y nasuntok yan, mga kababayan, hindi pa rin niya kaya kasuhan si VP Sara Duterte dahil impeachable officer, mga kababayan, mayroong immunity. Kaya naman, as expected, mga kababayan, nabasura ng korte ang isinampa nilang kaso ni VP Sara Duterte. Buti nga. Panoorin niyo po, ha. Binasura ng Quezon City Prosecutor's Office sa mga reklamong sinampa ng pulis laban kay Vice President Sara. So, paano na yan, mga pulis na nagsampa ng kaso kay VP Sara? Sayang lang kayo ng papel at tinta. At oras, mga kababayan ng korte, yan talaga. Sila pa ang may ganang magsampa ng kaso, no? Mga punyet. Sorry. Duterte at sa kanyang security staff. Matatandang nagkainitan sina VP Sara at mga pulis ng Quezon City dahil sa paglipat ng ospital. Oo nga mga kababayan. Dahil unang-una, ano ang agenda ng mga pulis dyan? Di ba? Ang mga taong ito, mga kababayan, ay hindi naman mga kriminal. Wala nang kaso sila, sina Zulaika Lopez, mga kababayan. Kaya wala pong agenda ang mga pulis dyan, mga kababayan, dahil under sila sa custody ng security ng Kongreso, hindi sa mga pulis. Tapos sila pa ang may galang magsampa ng kaso. Sa Chief of Staff ng Vice na si Zulaika Lopez noong Nobyembre, dahil dyan naharap sa reklamong direct assault, disobedience to authority. Direct assault daw si VP Sara Duterte, mga kababayan. Sana nga tinuluyan, no? Para sulit ang kaso. Mababasura pa rin. Ay, hindi naman mababasura, mga kababayan, kung mayroon talagang nakitang basihan. Example lang, tinuluyan ni Sarang bugbugin, mga kababayan. Sana nga. Siguro, i-on hold, mga kababayan, dahil hindi siya pwede kasuhan, Later na ipagpapatuloy kung bababa na siya sa pwesto o tapos na ang kanyang termino. Yan siguro ang proseso, hindi natin alam. At grave coercion si VP Sara. Ano daw mga kaso? Disobedience to authority. Wow. At grave coercion si VP Sara. Security head niya si Colonel Raymond Lachica at iba pa. Pero ayon sa Quezon City Yan yan ang eksena, mga kababayan, muntik ng ipitin ng pulis. Ng pintuan si VP Sara. Yung pulis sana ang kakasuhan. Pero hindi rin yan pwede, mga kababayan. Bagamat hindi pwedeng kasuhan si VP Inday. Hindi rin siya pwedeng magsampa ng kaso. Tabla lang sila. Prosecutor. Pero at least hindi nagsampa ng kaso si VP Inday, ha. Pwede magsampa ng kaso yung mga kasamahan niya, pero si VP Inday mismo, hindi pwede. Walang sapat na batayan para isulong ang mga reklamo. Wala raw ebidensya na nanakit o nanakot sina VP Sara noon. Si Sara nga ang Na VP Sara noon. Para sa unang bugso ng ating balitaan. Si Sara nga ang hinaras ng pulis, mga kababayan. Aminado ang ilang mambabatas sa Kamara na gahol na sila sa panahon. Gahol para sa impeachment case laban kay Vice Kulang sa panahon. Paano na yan? Kailangan namin yan sa propaganda namin sa eleksyon. President Sara Duterte. Gagamitin pa rin yan, mga kababayan, pero panis. Samantala, marami naman sa mga Pilipino ang patuloy na tinututulan ng pagpapalis sa Vice Presidente sa pwesto.
Tapos yung kanilang survey mga kababayan, mayroon palang catch yun mga kababayan dahil base doon sa survey, more than half ang hindi nga alam na mayroong impeachment na isinampa laban kay VP Sara. So paano na nalaman mga kababayan na 47%? How can you know na basta may variable doon mga kababayan sa survey nila? Asam din nila na hindi na makaupo sa pwesto ang mga kurap na politiko. Si Margot Gonzales, Margot Gonzales, report! Tatlong impeachment case na ang inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Nagwala na nga ang dalawang akla mga kababayan, si Congress Mother at si Congress Sister, si Raulol Manuel at si Percival. Dahil ang tagal, di na daw ginagawa ng mga congressman ang kanilang assignment. Kasunod ng mga ibinabatong akusasyon sa kanyang pamumuno bilang dating kalihim ng Department of Education at pagiging vice-presidente. Pero marami sa mga Pilipino hindi pabor na ma-impeach ang pangalawang pangulo. Pasura na lang nila kasi mas nakakatulong si VP Sara. Lalo sa mga namatayan, nakakatulong siya. Kagaya ko, natulungan niya ako. Tapos tinanggalan ng budget mga kababayan dahil kinain ni congressman. During Duterte, iba talaga yung sa ngayon compare nung kay Duterte. Lalong-lalo na pagdating sa krimen mga kababayan, ngayon talaga everyone will agree na bumabalik na ang mga karumal-dumal na krimen at yung mga krimen sa kalye. Tulad ngayon mga drug lords sa mga... ang drug lords nga na inaakusahan noon, di ba? Na pardon ngayon ng Presidente Ngagva na ang issue. Tungkol din sa illegal na droga, pinardon ang sinasabing drug lord dati ni dating Pangulong Duterte. Pilipinas, nagsisilabasan na naman lahat-lahat. Pati ang sa Bakwin mga kababayan na ang kaso ay may kaugnayan sa illegal na droga. Nakalaya. Pati si Kerwin Espinosa na umami na mismo na ako ay drug lord. Nakalaya na rin. Tapos, tumakbo bang mayor? Balik mayor na naman. Pati si Mabilog. Duterte time is talagang natigil sila. Saka mas maganda ang takbo ng Duterte family talaga. Ayun. Talaga. Hindi naman ang mga Duterte ang makikinabang mga kababayan ang mga Pilipino. Kung ba iupo ang mga Duterte dyan sa pwesto, tayo ang makikinabang. Pasalamat nga tayo Eto sina Tatay Digong mga kababayan, sina Sara. Wala pong personal silang pakinabang dyan sa pagiging presidente dyan. Ang purpose lang nila dyan mga kababayan ay para ayusin ang bayan. Dahil, kagaya nitong mga ngag-ngag administration ngayon, yan ang kanilang nilalabanan. Pero hindi ako fan ni Duterte na ano lang. Yun lang yung basihan ko kay... Comparison. Comparison ko lang kay BBM. Ang ilang mababata sa Kamara, kaya ni Joel Chua at Roland Valeriano na siyang nangunguna sa pag-iimbestiga kay VP Sara. Bakit niyang matataba ang pinagtatanong nyo? Sa pag-iimbestiga kay VP Sara, aminadong gahol na sa panahon ang impeachment case. Unfortunately, itong hudas na ito mga chihuahua mga kababayan, tagilid ito Ang baba ng nakuhang rating nito mga kababayan sa initial survey sa pagiging kongresista doon sa Maynila. Ewan lang natin kung na ang daming pera ng mga congressman ngayon sa ilalim ni Tambaloslos. Sana hindi ma-magic mga kababayan. Because of time constraint. Like for example, sa Congress, February 6, I think February 6, recess na, di ba? Ilang days na lang. So, yun lang ang naging challenge. Kasi, alam mo, yun ang naging problema natin ngayon dito, yung panahon. Mga ulul, sana inagahan nyo. Sa tingin natin mga kababayan, after election na nila yan ipagpapatuloy Dahil kung ipipilit nila ngayon, posibleng mabasura mga kababayan. At hindi na nila pwedeng sampahan ng impeachment sa VP Sara sa loob ng isang taon. Diba? So, hopefully, diba? Sa 20th Congress, doon natin malalaman kung... See? Kaya mga kababayan, kabilin-bilinan natin, huwag nating iboto yung bagoong Pilipinas slate dahil yan ang mag-decide mga kababayan kung ipapa-impeach ba si Sara o hindi. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.